para sa pagbabago. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na trapo. Madilim na kahapon, ikaw ang mag-aahon. Sa piling mo, di ko mawawala ang korupsyon. Tayo na Pilipinas, tayo na magbago. Hawak kamay tayo para sa pag-asenso. Ano ang sigaw ng masang Pilipino? Sino ang pinakamagaling na presidente ng Technique Pilipinas? kitchen appliances offer selection. Mahal na mga Pilipino! Duterte! 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 We support and love former President Rodrigo Roa Duterte. Before we proceed with our next speaker for today, gusto ko lang po handugan ang ating mga kababayan na andito ngayon ng isang tula. Mauni yung ingon na binairan. Tanawa. I'm not always laughing. I'm not always sad. And I don't fake it for anyone. Dito pala sa laing lugar sa Europe mga mati. Na yung mga taga-US. Kaya post TV. Oh, asa may binairan? Kuya. Eh, mutuo ka nga gibairan kuno ta. O, tara na mga kabisdak. Ngayong Udto, Visayas ug Mindanao, magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas. Magkakabangag ho sila ng dalawa. Yung dalawang nabangag, butas po yung ibig sabihin ko ha, para maliwanag tayo ha. Butangira Vlog, magandang tanghali ho sa inyo. Nagulat po ang maraming Pilipino doon sa Laguna, mga bangag din yung pumunta yung iba doon. Dahil nung nagtalumpati po itong si Ngagba, 10-11 po yung binanggit, samantala 12 man sila. So wala na po yung 12-0. So ngayon sila po ang mazizero talaga. Alam nyo ho ha, hindi po ito maganda sa isang senatorial slate, no? Na biglang nagkabangag. Nagaling pa ho mismo sa utal-utal na panggulo yung lahat ng impormasyon na yan. Hello, buhay OFW, magandang tanghali. Maraming salamat sa pagkulay. Pakinggan po natin yung utal na statement ni Dayonyar. Ito po yun, baka sabihin fake news. Hello, Ma'am Lovelyn Sibukawa, salamat po sa pagkulay. Pakinggan po natin. Isa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Okay. Hello, Pinoy Farmers, magandang tanghali po sa inyo. Huwag na natin gawin 10, no? 11. Libog man kami sa junior. Okay. So, ibig sabihin yan, butas na, may bangag na, ang alyansa ni Ngagba. Sabi ko nga ho sa inyo itong ginawa ho nila kay Tatay Digong, hindi ho nakakatulong para sa kanila. No? Na maiangat ang kanilang kandidatura, kundi makakatulong para mabagsak silang lahat at masyot sa kubita. Isipin mo ha, so, ibig sabihin, ito, nabanggit mo yan yung 10, malamang sa malamang, 10 ho na lang sila. So, 10 na lang. Na, 10 na lang sila at mayroong malaglag. Ngayon, hindi po natin hindi man niya binanggit dyan kung sino yung malalaglag. Pero mayroong interview yung kanyang campaign manager na si taga Nabutas,
tablado ring budlat. Oh. Ba't ba yung mga kakampi ni Bangag, mga anlalalim ng mga mata, bubudlat, parang laging puyat, yung iba gumagano ng kusa. Ba't ba ganun yung team nila? Ako nagtatanong ha, hindi nag-akusa. Sabi po ng kanyang campaign manager na taga Nabuta sa tablado nga, bumubudlat din ito. Okay. Pakinggan po natin yung interview sa kanya dahil para sa akin, magiging 10 na lang ho talaga sila mayroong ilalaglag ang mga timbangag. Okay, yan o, mata niya, grabe naman, lalim. Pakinggan natin. Are there any plans to drop Senator Ivy from the lineup ng Alyansa? At saka yung isa pa po kasi there are also speculation na baka si Congressman Camille Villar will also be dropped from the slate. Okay. With regards to that question, I cannot answer that question for them. No? So, I think, like for Ivy, siguro siya dapat na makasagot nung tanong na yun. Hindi po. So wala pong pinag-uusapan ko so far yung Alyansa, pati yung nationalista regarding sa future nila sa slate. Wala. Okay, iyon yung tanong po sa kanyang campaign manager na nadula si Bangag na 10 na lang or 11. Pero maliwanag yung unang sinabi na 10 at tinanong ngayon ng media kung ilalaglag ba si Amy Marcos at si Camille Villar. Dito muna tayo kay Camille Villar. Mukhang napiktuhan dito si Camille Villar. Dahil yung mag-asawang Villar, kasama yung kapatid niyang sino ba yun? Si Mark Tahimik lang. Ay naglabas pari-pariho ng hinanaing at pagkadismaya tungkol sa nangyayari kay Tatay Digong. Mukhang ito po yung magiging ground ni Camille Villar na ilalaglag po siya ng alyansa. Kasi nga ho, hindi naman maganda na ho talaga itong takbo ng utak ni Da Junior. Ikaw kaya, bakit ka sasama sa isang leader na alam mo may sapak? No. Mukhang ito yung magiging ground ni Camille. Kumbaga, hindi umuuyon yung pamilyang Villar sa direksyon ng Team Adictos Alyansa Diretso Cubita. Kung ano ang direksyon nila, kundi i-demolish ang pamilyang Duterte. Ipumalagho ang Villar. Kung mangyayari po ito, nakakalas si Camille Villar or ilalaglag, mukhang bagsak na talaga ang Team Alyansa. Pero ito rin, kung ako naman Camille Villar, para hindi ako magmukhang masama sa mangyayari kasi plano naman talaga sa ilalaglag, uunahan ko na itong balak ng Team Alyansa sa kanya. Total, mayaman naman si Camille Villar. Mga Villar, kaya man magsulo. Tumakbo ng presidente yan si di ba? Yung tatay nila Pwede niyang iwanan. Pira naman ho sila. Kaysa, gawan siya ng kasalanan, uunahan siya ng Team Alyansa. Ang pangarap niya na maging senador, tablado siya. Tandaan nyo, itong si BBM, hindi po malakas ito sa publiko. Wala po nga naniniwala dyan. Kung walang pera lang yan, di pa naging presidente, basura yan walang naniniwala dyan. At hindi po yan nakakakumbinsi ng mga butante. Unlike kay former President Duterte, sabi na nila, yung isang Senator kandidat. Amy, will you still attend pa the rally ng bagong alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why not sa alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok Yes. ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law
and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, nag-intay kami halos kalahating oras. Late po, dumating yung iba. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko eh. Yung secretariat namin eh. Sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang muli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Eh sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gavel. Okay na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Eh sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakaling may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo, sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako, ilan ba yung testigo na humarap para sa kabila? Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila eh. Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalagsan eh. Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Di wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Eh, tiisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun eh, nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent lang ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Kaya sabi ko, yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak ng gobernador, sumipot ka naman, lakad natin to. Yun, di sumipot ako at yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan, pumunta naman ako at pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko eh, sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita, tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta, tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon eh. Tapos yung AKAP, wala, napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala niyo yung People's Initiative, yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala nang tumatayo at para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Kagahapon. Wala na tayong republika. First time in the history na mayroong pagtitipon sa Netherlands, correct me if I am wrong, na ganong kadaming mga Filipino na saan mampanig ng Europa ay nagsidatingan. I-play po muna natin ang videong ito kahit 3 minuto lang para mapanood po natin yung dami ng tao. Para po, na-intro ko po kanina, pero pagbigyan niyo po ako 3 minuto, panoorin po natin kung gaano kadami yung tao kasi ayon po sa mga mainstream media na binaraho ng host at mga organizer dyan sa pagtitipon na yan, 2,000 lang daw yung dumating. Pero sabi naman po, nasa 4,000 to 6,000 yung dumalo. Panoorin po natin kunti yung videong ito dahil dinumog ho talaga ang Netherlands ng maraming Filipino. Wenderocho, salamat ho. Tingnan niyo po. Ayan po yung kaganapan kahapon mga kababayan ko. AI pa rin to. Ayan, sa Netherlands po yan. Ganun ho kadami ang maraming Pilipino na nagsidatingan dyan. Iba't ibang panig ng Europa kung saan mayroong mga Pilipino, dumayo ho sila. Ayan po. Ayan. Maliwanag pa ho sa sikat ng araw na yung puso ng maraming Pilipino saan mang panig ng mundo
ay nananatili ho sa pamilyang Duterte. Hindi po nagtagumpay ang pamilyang Marcos na masungkit muli ang puso ng mga Pilipino. Ito po yung patunay, ebidensya ho ito na ang sigaw pa rin ng maraming Pilipino ay Duterte. Hindi po ito pinalabas sa mainstream media. Ayan. KC 722, salamat sa pakulay. Wala po sa mainstream media ito. Pilipino! Sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Sino ang mahal ng mga Pilipino? Duterte! Duterte! Ayan, tignan niyo po. Ahum. We support and love former President Rodrigo Roa Duterte. Before we proceed with our next Pakinggan muna natin yung babae na sunod na magsasalita, guys, ha. Tuloy lang natin konti. Tuloy natin konti. This is my life. I'm not always laughing. I'm not always sad. And I don't fake it for anyone. Ang sabi niya, ito daw yung sinasabi ninyong binayaran. No, hindi daw sila bayad. Walang binayaran dyan. Mutuo ka nga gibayaran kuno ta? Okay na ba tayo dyan? Euro ni. Mga Filipino community coming from Denmark! Ayan, pakinggan niyo po yung mga lugar binabanggit. Salagsagikan. Norway. O Canada. Ayan. O Germany. Belgium! Ayan. Italy! Mm. Mm. Austria! Austria. Iceland! Iceland. From the UK! UK. Salamat po sa suporta! Okay. First time in the history sa Republika ng Pilipinas na worldwide po ang rally at suporta po sa isang former president. Dito po, natuldukan po natin at nasaksihan po natin na ang puso ho ng maraming Filipino ay talagang nasungkit ng mga Duterte. Nandoon pa rin ang pagmamahal ng maraming Filipino saan mang panig ng mundo. Mantakin mo. Iba't ibang lugar ng Europe, nagsipuntahan sa Netherlands ng voluntaryo, organic, sariling pira, sariling gastos. Hindi po pinilit. Bakit po nagsipuntahan ho sila? Kasi nga, mahal nila si Tatay Digong. Ito po yung patunay. Wala pang nakagawang presidente yan sa kasaysayan ng ating bansa. Only Duterte. Pinagkakaisa po tayo ni Tatay Digong. Maganda po kasi ang liderato, political will ng mga Duterte. Nasampal ito sa mukha ng mga Marcoses. Mantakin mo. Hindi ba ito nakakahiya sa gobyernong Marcos, sa pamilyang Marcos kay BBM, na kahit sinira ho nila, dinurog ho nila na nagorgor sa airport, baka yun din ang magawa kay Tatay Digong na magorgor sa airport. Yun po yun ha, yung punto riyan. Kailanman, hindi po natin ikumpara yung dalawa. Kasi si Ninoy Dilawan, alam natin sino si Aquino. Si Duterte, alam natin. Yung kung ano lang ang mangyayari. Kung ginorgor si Ninoy sa airport, baka magorgor din si Tatay Digong sa airport. Pakinggan po natin si Vice President Inday Sara Duterte. Narito po. Whatever that means. So, on that point, he is okay. Okay naman siya. Pero as a lawyer, kasi alam niya yung batas eh. Alam niya kung anong nangyayari. Kaya medyo persuasive siya. And lagi niyang inuulit-ulit kung ano yung kailangan gawin para sa kanyang kaso. At lagi siyang nagtatanong ng timelines dahil alam naman natin sa korte ay medyo may kabagalan. Diba? Magsasagutan ang prosecution, ang defense, maraming mga papel na kailangan ipasok at antayin ang oras. Kaya
siya din ay insistent sa mga timelines niya. Pero ang sinasabi niya lagi, alam niya na mali ang ginawa, and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, Grabe, tinulak talaga, oh. ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor, because he knew that number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of murder ang sinasabi nila, na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito dahil sinusulat sa media na thousands ang namatay? I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of murder na ngayon ay lumalabas. Hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants. But that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside. Ano bang pwede nating gawin? Ang pwede nating gawin ay i-demand na ipauwi or iuwi nila si Pangulong Duterte. Bring him home! Bring him home! Bring... Ang buhay. Ang ganda ng ano na yun, content na yan. Saludo ho ako. Marie Flores, salamat po sa inyong pakulay. Kahit anong mangyayari kay Tatay Digong, makatatak na sa bawat buhay ng maraming Pilipino sa bagong henerasyong ito. Ang pangalang Rodrigo Roa Duterte, na trinaydor ng bayan na nagmamahal sa bayan. Si Digong. Magpagawa ho ako ng rebulto, estatwa Tatay Digong sa bahay namin. 80 years old naman si Tatay Digong. At itong ginawa ho sa kanya, talagang papahirap sa maraming mga Filipino. Kaya, sabi ko sa inyo, hindi po nagtagumpay ang mga Marcos para siraan, pabagsakin ang mga Duterte. 80 years old. Lahat nagawa na niya sa buhay niya. Ang ginawa ho ni Tatay Digong, siguro hanggat sa kaluhuli-hulihan niyang buhay, ay nasa puso at isip pa rin niya ang pagmamahal sa bayan. Tingnan mo. Itong si Marcos, yung kinakagalitan. Ito na yung pinaka-most hated President of the Republic of the Philippines in the Philippine history. Isipin mo. Sa ibang bansa, binato ng itlog. Singag ba? Napanood nyo? Binato ng itlog. Galit na galit yung isang foreigner sa ibang bansa. Binato ng itlog. Gusto nyo makita? Kung paano binato ng itlog? Nagalit na galit yung foreigner. Hindi nyo nakita? Malas nyo. Kalahati ng buhay ninyo mawawala. Binato nga ng itlog. Anong itlog? Bugok din. Kasi napakita ko. Baka magalit na naman mga bubonista. Sabihin na naman fake news. Ito. Totoo po. Binato ng itlog itong si Bangag. Picture nga lang. Kaya naman kasi, sabihin fake news tayo Binato ng itlog itong si Bangag, yung picture. Hindi lang binato, pinunit pa.
Galit na galit yung isang foreigner. Tinawag si Da Junior na traitor. Kasi nung makita, wag na lang. Picture lang naman. Wag na lang. Picture lang naman eh. Ngayon, gusto niyo rin makita kahit picture, pinagbabato ng itlog. Yaward. Ay, sige. Panoorin po natin yung galit na foreigner. Ayan, oh. Forma pa lang, galit na, oh. Sus ko, Ginoo. Ito, pakinggan po natin. Oh. He is a traitor! Yes! He is really a traitor! Yes, he is the traitor. And he is a magnanakaw! Yes! And he is the one, he deserves this. Tuig from me, BBM! You need this! Wag! Oh. Tuig! Nakatikan! Yes, a traitor! 2 itlog yung hawak taon niya! Boom! May sungay pala. Sapul! 2 itlog daw talaga! Babato talaga sa kanya. Ayan, nagka-itlog-itlog. Ano? Call. Ang call puti. Gawin mo call sa personal call. Gusto ko yung call kasi nasa ibang bansa ka call. Pagpunta dyan call sa Netherlands call, maganda ka sa Dusina call, pasin mo talaga ng itlog yan call. Gusto ko yan makita call sa personal, huwag lang sa picture, yung totoo talaga. Galit na galit. Sabi huwag daw itlog, dapat babato. Tinamaan sa sungay. Oh, sigawan sila. Boom! Bang! Bang! Ano? Bang! Ano, gusto mo pa? Ayun, kaitlog-itlog ng animal. Bang! Isa pa! Ano? Bang! Patay si Magan. Bang! Boom! Ginawang target shooting, oh. Ayun, kaitlog-itlog ng ina nila. Palakpakan. Umisa pa siya. Okay. Ayan, pinunit dyan, pinunit. Unitin mo yan, ma'am. Galit ng galit yung OFW, oh. Marvin! Tambaloso! Ponet! Giba! Ponet! Sino yan? Si Alamano. Alihano pala. Si Torre! Kaya Alamano si John Beck! Ponet! Bebe! Pangan! Ponet! Remulia! Bunyeng! Ponet! Sino yan? Ponet ang mga trader. Nakaduplicate din kasi budlat din mata. Tingnan ba? Pero bilib ako kay Tatay Digong. Si Katie Future, leader ng ating bansa. Sabi ko nga ho sa inyo guys naalala ko pa noon, dapat magpasaho tayo ng tayong mga Pilipino na itong pamilyang ito ay protektahan natin. Nagbubukod tangi ang kanilang abilidad, ang kanilang karakter, ang kanilang pagmamahal sa bayan. Sila lang ang merong ganyan na handang ialay ang buhay nila para sa ating bayan. Pag naging presidente si Inday Sara, dapat next President Duterte uli. Dito tayo kay Basti or Pulong.
Kung ayaw ni Pulong, basti tayo. Sunod muli, ipulong natin. Kung ayaw ni Pulong, baka pwede na si Katie. Huwag natin pakawalan ang breed na ito, itong breeding na ito, itong dugo na ito ng isang pamilyang politician na tunay na ang hangarin ay pagsiservisyo lamang at pagmamahal sa bayan. Putang ina, wala kang makikitang ganyang pag-uugali ng isang politiko. Karamihan ng mga politician, tumatakbo po yan para mangurakot, magnakaw, magpayaman, hindi serbisyo. Marami dyan Sa Batasan Complex Sa House of Crocodile Farm. No? Pero ito, iba sila. Para sa akin. Magaling si Tatay Digong mag-duplicate, mag-motivate, no? Magdisiplina. Talagang tatay na tatay siya. At sana Duterte forever na po tayo. Huwag na po natin pagbigyan yung ibang mga politiko animal na puro buhaya. Maganda pa, no? Mabait pa. Palaka nga, akala mo kaganda-ganda masyadong isnabira Pati si Jaime, isnabira yan. Ayaw niya, didikit-dikit ka sa kanya na wala kang ligo. Pero itong mga Duterte, kahit si PL na mukhang dugyot, sinagot man. PL, ito ka, tol? Ang mga Duterte walang kaarte-arte. Sila po talaga yung pamilya na marunong makibagay, makisama at alam ang buhay ng mahihirap. Inaalam nila Nagugudip sila kasi nga yun ang pinanggalingan ng kanilang ama. Hindi sila mga yung mga isnabiro, yung estilo ni Palaka ba? Alta-alta ba? Tangit na nga, isnabira pa. Nasaan ba si Palaka? Alam niyo po, maraming naghahanap doon. Huwag na natin hanapin. Siyempre, yung lagayan ng cake, mamahalin, bakit nasa plywood pa yan? Yawan. Pati yung lamisa, tama ka dyan, bakit putol? Naghirap na yata sa Palasyo de Polvoron, putol yung lamisa. May dugtong Kita niyo yung lamisa may dugtong? Ayan Kita mo kawang-kawang dyan? Dyan sa kayo, mga, may dugtong, di ba? Putangin na, naubusan ng plywood. Oy, ba't ganyan yung misa nyo? Dinugtong lang? Kawawa, naghirap sila. Ay! Sabi yun ang awards. May baso, di ba? Yung kaharap ni Palaka, tingnan mo yung kaharap ni Palaka. May baso, may plato. Doon sa katabi niya, may baso, walang tao. Nataglagay ka ng baso, walang tao. Invisible. Namali siya dyan. Dapat yung baso niya, nilagay kay Palaka. Gagi talaga kayo. Catering. Catering ng mga invisible. Kaduda-duda man to at Tournicler. Oy, pansin nyo. Oo nga, no? Yung buhok niya dyan, umikli. Hala, Ginoo.